Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Ang tanong ko lang po, una, may mailalatag po ba tayong reference or Bible verse na nagsasabing si Saint Peter ang first pope? Ayun, meron po, Brother John Ray. Okay, yes. Okay, siya yung first pope, no? Ang tanong. So, biblical ba yung hinahanap? Yes, Reference o biblical biblical yung po? Yes, so una-una para malaman natin na mayroon talagang siyang unang first pope, no, kasi biblically wala namang litra po litra mababasa ng pope sa Bible, no. Pero yung pope po ay simply mean papa, no, or ama ng pananampalataya. So siya ba ang una na maging ama bilang mananampalatayang Katoliko, no, kasi sa New Testament si San Pedro ang pinili ayon sa Biblia at sa mga referensya, no? Pero kung siya ba talaga ang una, well, kung titingnan natin sa Mateo, just no, 1 and 2, medyo maingay. Basahin natin, no? Paano ba nagpili ang Panginoong Jesucristo, no? At pinalapit niya sa kanya ang kanyang 12 alagad at binigyan niya sila ng kapamalaan laban sa mga karumal-dumal na espiritu upang magpalabas sila at upang kanilang magpagaling ang lahat ng sari-saring sakit at ang lahat ng sari-saring karamdaman. Sa 2, ang mga pangalan nga ng 12 apostol ay ito. Ang unay, sino yung una? Si Simon. Siya talagang una, no? Si Simon ang una, siya ang una sa 12. So ano ba ang significant ng pagkauna? Sorry na, medyo ano yung ano ko. Dito sa Mateo 16:18, siya lang naman po kasi ang binigyan ng susi. Ayan. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro. Ayan. At sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko sa iyo ang aking iglesia. So siya ang saligan, no? At ang pintuan ng Hades at hindi magsisipanaig laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo, ito napaka-significant nito kapatid, no? Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit at anumang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit at anuman ang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Tandaan natin na siya ang binigyan ng susi. So ano ba ang meron sa taong nabigyan ng susi? Babalikan natin ang historical context niyan sa aklat ni Isaiah. Dahil ito po ang susi para malaman natin na siya talaga ay unang ama ng ating pananampalataya, no? Sa Isaiah 21-22, ito po ang ating mababasa sa mga taong mabibigyan ng susi. At aking susuotan siya ng iyong balabal at patitibayin siya ng iyong pamigkis at aking ipagkakatiwala ang iyong pamamahala sa kanyang kamay at siya'y magiging ama. Ayan, ama, pope. Pag sinabing ama, pope, no, sa mga nananahan sa Jerusalem at Huda, at ang katungkulan sa sangbahayan ni David ay iaatang ko sa kaniyang mga balikat at siya'y magbubukas at walang magsasara at siya'y magsasara at walang magbubukas. So ito yung magiging
Wala yung may susi dito. No? Tingnan natin sa magandang balita yata. Sa magandang balita, basahin natin ulit sa 21, no? Siya ang pagsusutin ko ng iyong buong kasuotan, ibibigay ko sa iyo ang kapangyarihan. Siya ang magiging ama ng mga taga-Jerusalem at mga taga-Huda. Ibibigay ko sa kanya ang susi ng sambahayan ni David. Yan, no? So, kung mapapansin mo dito, kapatid, no, katulad ng sinabi doon kaganina ni Panginoon Kristo kay Pedro, ang mabibigyan ng susi ay magiging ama, no? Siya ang magiging ama. Ay, sweet. Yan. Siya ang magiging ama ng taga-Jerusalem at ng mga taga-Huda. So malinaw, siya ang ama, no, ng ating pananampalataya. Kaya nga sa John, nung muling nabuhay ating Panginoong Jesucristo, no, at na dito niya inutusan si San Pedro na pangalagaan ang iglesia. So ito ang ating mababasa sa John 21:17. Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon. So si Pedro pa ito, anak ni Juan, mahal mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat 3 beses siyang tinanong ng mahal mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, alam po ninyo ang lahat ng bagay. Alam ninyong mahal ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakainin mo ang aking tupa. At idirekta natin sa 19. Sinabi niya ito upang ipahiwati kung paano mamamatay si Pedro at kung paano niya pararangalan ng Diyos. Pagkatapos sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin. So kita mo, sister, no? Sa kanya ipinagkatiwala ng Panginoong Diyos ang kawan. 3 beses binanggit ni Panginoong Jesucristo yun sa kanya na pangalagaan, pakainin at pangalagaan ang kanyang mga tupa. So dito natin makita biblically, siya talaga ang una. No, Matthew 10:1-2, siya ang una. Ang una sa mga apostol, si Simon. Si Simon binigyan ng susi. According kay Isaias, ang mabibigyan ng susi ay magiging ama. Kaya siya ang pinakaunang ama ng simbahang Katoliko or first pope of the Church of Christ, kapatid. Mga brothers, good evening po. Hi, good evening kapatid. Ano po ating katanungan? Hindi po sister, brother po ako. Sorry po. Sige po, isa din po akong isa po din akong lay minister, kaabag po, sumabuhay sa lahat po ng mga kaabag. Good evening sa lahat, no? Yung katanungan ko po ay i-address ko doon kay Bro Wendell. Tungkol po ito sa being prayer leader po. Isa po akong prayer leader. Nagdadasal po ako sa mga patay, kahit po sa mga nobena ng mga santo, nagdadasal po ako sa mga piyesta, ganon. Yung katanungan ko po is, ano po yung epekto kung halimbawa po nagdadasal po ako sa isang image ng Santo Niño na yung katulad sa mga ginagamit po ng mga sa occult po. Okay. Ano ang epekto? Kaya nga sa simbahan, yung lahat ng mga images na ginagamit sa occult practices, at lalo na yung mga Santo Niño Palaboy o kahit approve ng simbahan pero dumaan na sa occult, kailangan talaga yung i-dispose, i-deliverance, i-break ang consecration at i-dispose. Tulad sa mabasa natin sa Ikalawang Hari, Kapitulo 23, versikulo 15-17, na ang mga occult na mga images ay talagang winasak, sinunog. Yun, mabasa natin yan.
Okay, Brother Lulot? Yes po. May isa pa po akong katanungan yung tungkol po sa yung sa Couples for Christ, yung every po yung sa pag-graduate na po sa seminar, bale parang 12 talks ata yon, may ginagawang pouring of the Holy Spirit. Yun po. Then okay lang po ba yun na sa pouring of the Holy Spirit, inaano yung mga bawat member, pinipili sila kung ano yung gusto nilang gift of the Holy Spirit, pinipili sila kung ano yung gusto nila, bali 3 yun, no? Then tapos po may sa every household po na ginagawa, may praise and worship po. Pero yung gusto kong itatanong, yung about sa singing in tongue. So yung sa CFC or sa Couples for Christ po ba ay okay po ba yun, yung about sa singing in tongue at yung gift of tongues, na yung salita na ginagamit is Hallelujah po. Hallelujah, la ganun po yung ginagawa sa praise and worship every pag may household po ang bawat miyembro. Okay po ba yon, yung singing in tongue or yung gift of tongue na yon, na hallelujah ang word na ginagamit? Yun po, bro. Tinalakay na yan ni Father Nunit Legaspi at nasa kanyang vlog, lalo na yung guide na ginagamit sa Couples for Christ, tinalakay niya yan na may halong protestante. Kaya mariing ipinagbabawal yan. Ang halimbawa, yung tinatawag na speaking in tongues, so mariing ipinagbabawal din yan. At ayon kay Father Chad, ito muna, pakinggan natin si Father Nunit Legaspi tungkol diyan. Why they even have the workshop on tongues. They look at this as a very essential element experience of the gift. But this is not really Catholic at all. So what you're saying is what happens when they do those things, it's a different kind of spirit that comes. It's not the Holy Spirit. It is not easy to just give that statement right off. Why? Because of course when you are in that particular prayer context, because that is what I'm going to share about in my time during the conference that we have now. I am going to speak about some of my learnings with regards to demonic intrusions into these prayer communities, particularly during the seminars. When we have this baptism of the Spirit, the so-called baptism of the Spirit, the first objection is always this: Catholics, we already have received baptism. There is only one baptism, and there is that baptism as a sacrament, a sacramental baptism. To use the term baptism of the Spirit is very confusing. Okay, but again, that is beside the point. But you see, I noticed that it is during this baptism of the Holy Spirit when these participants who already been baptized as Catholics start reacting differently, because they were trained ahead of time to roll their tongues and to receive the gift of tongues. And then they start behaving erratically, like they start rolling their tongues and vocalizing gibberish sounds. We are familiar with this because we see this often. There are some priest friends I know who are in the charismatic movement who also teach the congregation to roll their tongues. But you see, this is against the Catholic Church's teachings. Yon, malinaw ang pahayag ni Father Nunit Legaspi na isang dalubhasa sa discernment of mystical phenomenon at isang exorcist. At ayon kay Father Chad Referger, isa sa mga grabing demonic possession na
na-exorcise niya ay ang isang babae na humihingi sa Espiritu Santo ng gift of speaking in tongues. Ito ang sabi ni Father Chad. The worst case of possession that I ever had was a woman who asked for the gift of tongues and she got it. There are three kinds of gifts. When we talk about tongues, there's three kinds. Malinaw yun, kapatid, no? Na mariing ipinagbabawal iyan, lalo na sa mga exorcist na nangaral tungkol sa discernment of mystical phenomenon, na ang ating pananampalataya ay hindi sana mahaluan ng mga maling pananampalataya. Yun po. Yes po. Thank you po. Pwede pa po isa pa pong katanungan po, yung tungkol po sa Brad Wendell. Nung isang araw po, ininom ko po yung exercise, blessed and exercise oil, at saka yung exercise na holy water po, ininom ko po yun. Then parang nasusuka po pero hindi po tumuloy yung suka. Yung nangyari po is, kung sa Bisaya pa, yung nagdugab and then nangwayab, parang ganun. Kuan yun, sabay-sabay yun na nangyari sa akin. Ano po yung paliwanag nyo doon po sa nangyari sa akin? Una, malaking posibilidad na may reaction ka sa sacramental na ginagamit mo. Ibig sabihin, may contamination na nangyari sa buhay mo. Baka nang maliit ka pa, pinaduguan ang noo mo sa birthday, baka pumunta kayo sa albularyo, at baka meron kayong ninuno na mga manghihilot o albularyo. Yun, maraming dapat tingnan. O baka dumaan ka noon sa palm reading o mga superstitious beliefs. So isa yan sa dapat tingnan. Yes po. Noong year 2002 po, naging miyembro po ako ng PBMA. Yun. Spiritual. No, Opo, yun. naging albularyo po ako nung time na yon hanggang sa itong buwan na to. Kaya nga po nagpapasalamat po ako sa punto por punto na nung September po gumawa na po ako ng yung mga advice sa punto por punto na dapat i-renounce. Then hindi na po ako gumagamot. Yung ginawa ko is nagpunta po ako sa pari para magkumpisal. Kaya yun po ang ginawa ko. Then sa ngayon po ako po ay nagmamassage na lang, pero hindi na po ako bumubulong ng mga spell or mga orasyon po. Yun po. At saka naniniwala din po ako sa yung mga charms, yun po. So dapat makipagkita ka sa appointed exorcist sa diocese ninyo para ma-process ka talaga. At yung sing-sing mo, nasoko mo na ba? Opo, wala na po akong mga gamit po. Nung September pa po, dinispose ko na po lahat po. Okay, sige. So, yun. Ang explanation kung bakit nag-react ka sa sacramental. Yes po. Ayun. Mr. Lotlot, okay na Lolot? Okay na ba yun, Brother Lolot? Itatanong ko pa po sana kasi po every November 1 po nagdadasal po ako. Bahay-bahay po 'yan. November kasi nga yung prayer na ginagamit natin yung pagno-nobena sa mga yung sa mga yumao na po. So okay lang din po ba na yung mga tao na hindi pa po aware tungkol po doon sa mga ino-offer nila sa altar na mga pagkain, okay lang din po ba na ako po ay gagawa ng prayer doon sa kanila kahit na may mga
anong tawag nito, yung mga ino-offer na pagkain doon sa mga altar. Okay lang po ba yon, Brother Wendell? Dapat ituro mo sa kanila ang tama na yung pag-aatang sa altar ng pagkain ay hindi talaga yan opisyal na aral ng simbahan. So, galing yan sa okultismo. Isa na ang Chinese nagsagawa ng ganyan. Kaya magiging syncretism yan. So, dapat ipaliwanag mabuti na hindi nangangailangan ng pagkain ang kaluluwa. Nangangailangan sila, yung mga kaluluwa sa purgatorio, ng ating panalangin at pamisa. Thank you po, Brother Wendell. Yun lang po. Maraming salamat sa lahat po, sa mga brother natin dyan at sa mga nakikinig at nanonood po sa Punto por Punto. Thank you po. Ayun. Thank you. Thank you, din Aljan. sa'yo, brother. Yes, Brother John Ray, go ahead. Bigyan ko lang ng kasagutan tong isang kapatid natin ito na nagtanong. Si Sister Abot. Sabi niya, Bro John Ray, ask ko lang po kasi kung ano tayo isinilang, ganun din tayo haharap sa Diyos. Pagdating ng araw, paano yung mga bulag o mga special person or pwede or PWD? Pagharap ba sila sa Diyos, wala na silang sakit? Una, sister, na itong sinabi mo na kung paano tayo ipinanganak, ganun din tayo haharap sa Diyos. Mali po yan, no? Kasi nung pinanganak ka, bata ka, tapos haharap ka sa Diyos, bata pa rin, mali. Kung paano tayo haharap sa Diyos, syempre, haharap tayo para hatulan, no? At syempre, hindi mo naman pwedeng hatulan yung bata na masama. Kasi ayon sa Bible, sister, sapagkat lahat ay haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama nang tayo nabubuhay pa sa daigdig na ito. So, haharap tayo upang hukuman depende sa ating nagawa, mabuti man o masama. No? So, hindi po tayo haharap na parang bata din nung tayo ipinanganak. At regarding naman sa ikalawa mong tanong, kung ang mga PWD pag haharap sila sa Diyos, special person o PWD, pagharap ba sila sa Diyos, wala na silang sakit? Bro Wendell? Well, una, tandaan natin na ang tao ay binubuo ng dalawang bahagi, ang katawan at ang kaluluwa. Yung katawan, pwede yang i-take over ng demonyo, pero di siya pwedeng maka-take over sa kaluluwa. So, pwedeng ang katawan ay may depekto, ngunit ang kaluluwa ay walang depekto. Kaya ayon kay Padre Pio, Saint Padre Pio, sabi niya, kung pahintulutan lang sa Diyos na makita ng tao kung gaano kaganda at kabuti ang kaluluwa na nasa grasya ng Diyos, lahat na walang pananampalataya at makasalanan ay talagang makonverted. Yun po, bro. Yeah, napakalinaw, Bro Wendell. Maraming salamat sa pagsagot. Sister, sino ba yan? Ano ba yan? Nawala yung pangalan niya. Si Abot Kaya pala. Sister Abot Kaya, yun po ang kasagutan namin ni Bro Wendell. Bro Aljan? Ayan, thank you so much sa inyong dalawa ni Brother Wendell. At saka Brother Wendell, may isang mabilisang tanungan dito. Mabilisang sagot lang din. Sabi niya dito, magandang gabi, may tanong lang po ako. Pwede ba akong bumili ng singsing ng Archangel po sa online? Pwede po ba yun? Brother Wendell? Pwede. Basta siguraduhin lang hindi sa occult mismo, no? At i-publish yan. Ayan. Thank you so much, Brother Wendell Talibong. At dahil alas 10:12 na po, kailangan na po natin magtapos at saka nakarisan po na si Rose. Si Lara Rosel, kapatid, sorry po no, kasi kailangan tayong tapos. Ika nga, may bukas pa naman. At bago tayo magtapos, ibigay natin ang pagkakataon para magpasalamat sa ating kasamahan dito sa loob ng Zoom.
Unahin natin si Brother Windel Talibong. Brother Windel Talibong? Maraming salamat sa mga kapatid dating nagsubaybay at bukas tulad sa mga albularyo na iniwan na ang kanilang occult practices. At hindi lang yan, simulan pa lang sa tuyok ng pag-ikot ng gulong. Kailangan talaga ang proper process. So, sa ating mga kapatid na hindi nakasal pero nag-message sa atin na sa pamamagitan nito, sila ay nakasal na kayo. Ngayon, congratulations. At sana sa pamamagitan ng ating punto por punto, marami pang mga kapatid natin sa ibayong pananampalataya ang mahikayat at yayakap sa tunay na iglesia. Pro Dio et Ecclesia. Iyon. Amen. Brother Wendell, may Ayan, pahabol thank you. pala na tanong pala dito. Yung bang Holy, Blessed and Exercise Sacramentals, pwede ba daw makontaminate? Pwede. Pag ginamit yon, halimbawa, nagpamlesia, pero ginamit sa occult group, contaminated na siya. Okay. Yan lang. Sige, Brother Aljan, continue. Ayan, thank you so much again, Brother Windel Talibong at Brother John Lo. At bigay na natin ang pasalamat sa kapatid natin sa South Korea, Brother Junri. Yan, maraming salamat Brother Aljan, no? At isa po ako sa patunay, no? Buhay na patunay na dahil sa punto por punto, yung plano po namin na magpakasal sa Pilipinas nangyari dito sa Korea dahil po sa punto por punto. Ganyan po ka epektibo ang programa po na ito, no? At kita naman po yan, daming nagko-comments dito po, pumapasok, talagang nabubuhay ang kanilang namamatay na pananampalataya. Kaya magpapasalamat tayo sa Diyos talaga, no, na binigyan tayo ng punto por punto. So, yan, no, pasalamat una-una sa Diyos at sa lahat ng mga kapuntos na nakapasok at sa lahat din, no, ng mga kaabag na nakinood, nakinig at nakiaral, no? Maraming salamat po sa inyo. Again, palagi ko pong sasabihin na kung hindi po dahil sa inyo, ay wala po kami. Kaya maraming salamat po sa inyo. God bless us all. Ayan, thank you so much, Brother Junri. At salamat muli sa ating kapatid nasa Japan, Brother Angel Santos. Brother Angel. Yes, sa Diyos lahat ang kapurihan, pasalamat, no? Kung siyempre wala ang punto por punto kundi dahil sa kanya po, no? Sa kanya tayo lagi magpasalamat sa lahat po ng mga nagte-testimony, sa lahat mga nagtatanong. Unang-una natin pasalamatan ang Diyos, no? So gawin natin siya number 1. So sa kanya lahat galing ang mga to, kami po yung instrumento lang. Kaya napakalaking pasasalamat din sa kanya dahil nga nagamit din kami at ngayon marami nabibless na tao. So kung na-bless kami, na-bless kayo, so i-share niyo po ito para marami pang ma-bless na tao, no? Muli, paalala, Daniel 12:3, no? Ang nag-aakay sa kabutihan ay magniningning sa kalangitan magpakailanman. So, i-share mo to, kapatid. Alam mo, marami pa, alam niyo po, marami pa pong, sabi nga natin pa yung Kristo, no? Kukunti lang manggagawa, eh. So, kung hindi ka makapag-preach, kung hindi ka rito, so at least sa pamamagitan ng pag-share mo nito at mga iba pang YouTube channel ng ating mga kapatiran dito, ikaw rin po ay naghahasik ng kabutihan, no? At nasalita ng Diyos sa pamamagitan lang ng pag-sharing, no? So natutuwa si Lord doon, sabi nga, 'di ba, isa lang na mapagbalik mo, no, na makasalanan, na makapagsisi, laksa-laksang anghel ang nagdiriwang sa langit. So muli pabaon at sa mga bago tayo matulog, ang sabi nga, paalala ng ebanghelyo natin, no. Yan. Marami sa dahil natuto na tayo, makadiyos na tayo, marami na tayong ay nalaman at na-evangelize natin mga tao, marami talagang maraming magagalit, no? Sabi nga, hindi ako dumating para sa kapayapaan, sabi natin Panginoon Kristo. Pero natural yon, normal lang po yon at tuloy-tuloy lang. May magalit man sa atin o hindi, ang importante, natutuwa ang Diyos sa atin. So dating naman ng araw, siya naman ang maghuhukom, hindi naman ibang tao. So gawin mo siya number 1 dahil siya naman talaga po ang pinakamahalaga, no? Dahil siya maghuhukom, no? Who cares kung ano sasabihin nila, basta ito importante, tuloy-tuloy yung paglilingkod mo.
pagsisend mo ng message ng mga mabuting balita ng kaligtasan, may magalit man o hindi, well, wala na po tayong magagawa. Importante, manatili ka hanggang wakas. Dahil ang manatili hanggang wakas ay siyang maliligtas. Yun lang po, naway marami po tayong natutunan ngayong gabing ito. To God be the glory. Salamat po. Back to you, Bro Aljan. Good night, everyone. Ayun, thank you so much, Brother Angel Santos. At ako rin po yung magpapasalamat unang-una sa Panginoon kasi po binigyan na naman po tayo ng pagkakataon na makapagbigay aral, no, sa ating mga kasamahan dito sa punto per punto at sa lahat po ng nagbigay panalangin para po ma-deliver natin ang maayos ng topiko natin kanina. Maraming salamat po. Siyempre noon, di tayo magwawala sa pasalamat sa mga supporters. Laging nag-aabang ng punto per punto at hindi sa lahat ng mga naka-live ngayon. Thank you so much po sa inyong walang sawang pagsuporta. Ika nga ni Brother Junri, totoo po yun. Kung wala po kayo, wala po kami dito. At isa rin po ako sa magpapatunay na buhay na patunay na kung wala po yung punto per punto, hindi po siguro hindi ko maipagpapatuloy kung ano po yung ninanais ko. Kasi dati ilang beses na po akong magsubok pero hindi po ako nagpapatuloy. Pero dahil sa punto per punto, nandito na po ako. Yun, thank you so much once again. And please, lahat po na nandyan sa mga live na ating makasamahan. Sa hindi pa po nakapag-subscribe sa YouTube channel Mr. 721 Catholic, nawa po ibisitahin nyo rin po yung YouTube channel ko. Yung pangalan po niyan is Mr. 721 Catholic. Please, like, subscribe button, like, share, and click nyo na rin po yung notification bell para laging updated po kayo sa mga videos na gagawin po natin. At yan lang, no? At again, sa behalf po ni Brother Den Soberio at ni Brother Romel A. Palma, thank you so much po sa inyong walang sawang pagsuporta. And please, wag po kayong magsawa sa pagbibigay panalangin kasi lahat po tayo dito ay meron pong dinaramdam at mga pagsubok sa buhay. Kaya yun lamang po ang paraan para tayo po ay magkakaisa sa mga pagsubok sa buhay. Yan lamang po, and God bless us all. Again, this is Mr. 721 Catholic po, ang inyong lingkod at kapanalig. Back to you, Brother John Lo. Okay, okay, thank you po sa lahat ng mga nakaantabay dyan. And then, time to say good night na po dahil gabi na. And ito na yung alarm clock ko. Nang ibig sabihin, sleepy na kami. So, kailangan natin tapusin ito ating gabi sa prayer. Ayan, no?